And yung isa naman yung strength design or dating ultimate strength design. So I don't know kung familiar pa kayo dun sa WSD or kung natuturo pa. Pero yung set ko sa inyo ngayon, yung lahat ng set ko tungkol lang po sa strength design method. Ito. Ngayon, pag-usapan muna natin class, yung ginagamit po dito na design principle. Ito siya. Kailangan lang, sundan nyo yung kamay class ito. Kailangan lang po na yung design strength equal to or greater than the required strength to carry factored loads. So parang common sense naman to, di ba? Na para okay yung dinedesign natin, kailangan ko ano yung lakas niya at least equal or mas mataas dun sa kakagayang load. Tama? Now, halimbawa, meron tayong, bigyan na lang ng example, meron tayong duyan. Okay? Duyan, swing. Tama ba, swing? Anyway, halimbawa yung duyan na yon, let's say may capacity siya na 60 kilos. Or halimbawa, yun yung kaya niya kargahin class bago siya bumigay or bago mag-yield. Let's say yung tali ng duyan. And then halimbawa merong sasakay sa duyan, let's say ang timbang din ay 60 kilos. Okay? So kapag ano yung nangyari, huwag na tayong mag-apply ng iba pang force, hindi ko siya isi-swing. Basta nakalagay lang dun yung load. Ano masasabi niyo dun, class? Okay pa ba yung duyan? Or okay po ba yung sumasakay? Theoretically, parang okay siya, di ba? Kung mechanics lang din yung pag-uusapan, nasa equilibrium siya, di ba? So okay pa siya. Pero kung ganun yung gagawin natin sa dinesign nating structure, for example, yung poste natin, parang sakto lang yung ilalagay natin na load bago bumigay yung poste na yon. Makakatulog ba kayo ng mahimbing class kung kayo yung designer? Halimbawa, kung kayo yung may-ari ng bahay, nalaman nyo na ganun yung paka-design, makakatulog po ba kayo ng mahimbing? Ako hindi. Okay? Bakit? Kasi what if may gumulo sa equilibrium na yon, di ba? Balikan natin yung example natin, yung duyan. Halimbawa, class, merong, let's say, makulit na pusa. Di ba? Yung pusa, likas niya na makukulit. Okay? Let's say may batang pusa, tawagin natin pusang anak, and then tumalon siya doon sa nakasakay sa duyan. Ano mangyayari? Posibleng bumigay na yung duyan. Tama ba? Kasi mas mataas na yung demand or yung load doon sa kayang kargahin ng duyan. May overloading na nangyari. And sa actual natin ng mga structure, posible po yun. Yung scenario na magkaroon ng overloading. Di ba? And then what if, let's say may iba pang pusa, let's say yung mother nung batang pusa, tawagin nating pusang nanay. Okay? What if yung napagtripan niya naman ay yung tali? Let's say, kinalmot niya or nginat-ngat. Ano mangyayari sa tali? Hihina. Di ba? Tama po ba? So, posible rin na bumigay yung duyan. Sa ating structure or sa mga structural members, posible din po yung mangyari. Yun yung under strength na tinatawag. Okay? Kumbaga, yung dinesign natin na yung actual na naging capacity ng member, mas mababa doon sa dinesign natin na dapat capacity niya. Okay? So, pwedeng magkaroon pala ng overloading or yung under strength na tinatawag. Tama ba? So, dapat makonsider natin yon. Okay? Kaya nga, di ba, kumukuha ng mga engineer para tayo mag-i-ensure ng safety ng structure na yon. Okay? So, take note class, ang main priority po natin ay safety, hindi income. Di ba? Baka yung iba sa inyo nag-engineering ngayon kasi may nagkwento na mataas yung income. Well, class, it's a prank. Okay? Pero balik na lang tayo dito sa ating discussion. Para ma-consider class yung ganung scenario or para kumbaga magkaroon tayo ng factor of safety or ma-increase natin yung level of safety ng dinidesign natin, ano dapat yun nandito? Ano dapat yung design strength or ano dapat yung required strength? Bigyan na lang ako ng example. Okay? Halimbawa, pag-usapan muna natin yung design strength. Halimbawa, meron tayo ditong beam and using analytical method, tapos gamit yung mga limits ng mga materials natin, meron tayong mako-compute na flexural capacity nito. Okay? Let's say nakuha natin is 100 kN. Gamit yung equilibrium condition class and strain compatibility ng mga conditions. Halimbawa nga, ito yung nakuha natin. Ito na ba yung magiging design strength?
Hindi to dapat, di ba? Kagaya nga nung ginawa kong example, kung saktong-sakto lang na ganito, parang wala tayong magiging factor of safety. Ngayon, yung na-solve natin na to, ang tawag pa lang sa kanya ay nominal flexural strength. Ito yon yung 100. So ano dapat to? Yung design strength. Usapan natin kung ano yung nasa provision na lang siguro. Basahin nyo na lang to, pero ito yung sinasabi. Design strength daw, provided by a member, shall be taken as the nominal strength multiplied by the strength reduction factor phi. Yung nominal, yung multiply daw natin sa reduction factor phi. And ano yung mga reduction factors na yon? Depende siya sa code na gagamitin. Dito, nilagay ko yung 2001, 2010, and 2015 para ma-compare po ninyo. Now, ano ba yung ginagamit nyo sa code sa school class? Nagkandak ako ng survey-surveyhan. Diba? I hope na isa kayo sa nag-participate dito. So, meron ditong gumagamit pa pala ng 2001. Then majority 2015. Tapos, may mga 2010 din. Okay? So, naririnig yung ibang instructors. Anyway, tuloy natin. Now, iba-iba pa yung ginagamit na provision pala. Pero majority 2015 na. Pero ano ba yung gagamitin ko sa discussion ko sa inyo? Now, sa actual board, so far 2010 po yung ginagamit na ngayon. Although may na-announce na baka this November 2015 yung gagamitin. So, ang gagamitin ko ngayon, 2010 pa din. Pero, from time to time, mag-i-inject ako ng galing sa 2015. Okay? Anyway, yung 2010 and 2015 class, wala halos pinagkaiba. Ang main lang na talagang nabago, yung sa wind load na calculation. Yung principle, yung concept, halos parehas lang. Ngayon, yung mga 2001 yung ginamit, yun yung medyo malaki yung itatalon, malaki yung pinagbago. Okay? Kaya ko rin pala sinasama yung 2001 dito, baka kasi merong sobrang sipag sa inyo plus mag-aral, tapos na-aral na yung mga lumang exam. Para may ideya kayo, nag-start yung 2010 noong November 2016 na exam. November 2016. Tsaka palang inadapt yung 2010 na NSCP. So, halimbawa, mapag-aralan nyo yung before 2016, before November 2016 na exam, malamang 2001 pa yung provision doon. Okay? So, ayan, para may ideya lang kayo. Now, balik tayo dito. Ito yung mga reduction factors natin. Meron tayong 0.9 for flexure. Dito na lang ako tumingin class sa 2010 and 2015. And kung mapapansin nyo, di ba, wala halos ng pinagkaiba. Compression control section with spiral, 0.75 yung phi. Other compression control section, halimbawa po, tide column, 0.65. Shear and torsion, ang phi natin ay 0.75. Bearing, 0.65. Post tension, ang courage zones, we have 0.85. Okay? Now, kailangan nyo ba kabisaduhin itong mga to-class? Siguro kahit man lang yung common or yung mga may chance na lumabas sa exam, try nyo i-memorize. Ano ba yung mga common dito? Ito sa flexure. Compression, di ba? Shear and torsion, bearing, tsaka yung post tension. Naubos din. Hindi, ang common lang talaga dito ito. Flexure, compression, and shear. Yun yung madalas class. Okay? And kung parati kayo nagsosolve, mga sample problems natin, hindi nyo rin mamamalayan na sa bandang dulo, mamememorize nyo rin to. Okay? At meron din pagkakataon na sa problem, given yung mga phi. Pero mas maganda pa rin ang kabisado nyo. So yan, ito yung mga reduction factors po natin. Sabihin ko yun ng 5 seconds sa gusto may screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Nabalik po tayo sa ating example. Di ba kanina nominal pa lang yung 100? So ano yung design strength of this section? Times phi. Ano yung phi natin kanina? Di ba flexural member siya? 0.9. So ito, magiging ilan? 90 kilonewton meter. Tama. Ito ngayon yung design strength nito. Ngayon baka merong may mag-wonder sa inyo. Baka isipin ganito, Sir, paano ba naging mas safe to? Binawasan natin yung kanyang capacity. Paano nga ba? Now, ganito yung nangyari, class. Yung section na to,
ang kaya niya pa rin talaga kargahin bago maabot ng mga materials natin yung mga limits nila, 100 kilonewton meter pa din. Okay? So again, this section, kaya niya pa rin magkarga ng 100 kilonewton meter. Pero ang nangyari, ililimit lang natin yung dadalhin niya sa 90. Nasundan ba? E di may allowance pa tayo na 10 kilonewton meter. Na-increase natin yung level of safety. Okay? So okay siya. I hope po na nasundan. Ngayon, punta naman tayo dito sa required strength to carry factored loads. Dito malinaw naman na factored loads pala yung gagamitin. So pag-usapan natin siguro kung ano yung mga load factors and combinations na gagamitin natin. Now, I hope na hindi kayo antoking class, medyo mahaba-haba ang usapan to. Introduction. Now, linalagay ko lang dito yung 2010. Lagay ko muna lahat. Tsaka yung sa 2015. So, kung 2010 yung naturo sa inyo, and 2010 pa rin yung sa exam, so I hope na familiar pa kayo dito. Then, kung sakaling 2015 naman yung na-discuss na sa inyo, or halimbawa, 2015 yung lumabas or 2010 yung nasa inyo, tandaan nyo lang na ang nabago lang dito, yung sa wind na part. Okay? Nabasahin muna natin yung mga nasa 2010 na load combo. Meron tayo ditong ultimate load na 1.4D plus F. D is for dead load. F naman, yun yung para daw sa weight or pressure of fluid. Then may combo din tayo na 1.2D plus F plus T. Yung T, yun naman yung parang magiging stress or load natin due to temperature change, plus 1.6L plus H. L natin is live load. Yung H naman natin ay weight or pressure of soil. And then 0.5 L sub R or R. LR is roof live load. Yung R ay rain load. And mapapansin nyo dito, or yung nilagay, hindi plus. Ibig sabihin nun, kung gusto nyo ng critical class, ganito yung gawin nyo. Kung halimbawa parehas kayong may data ng roof live load and rain load, para makuha nyo na yung critical mismo, piliin nyo kung alin dito yung mas mataas. Okay? I hope na malinaw. Tapos may mga combinations din tayo na may wind load. We have 1.2D plus 1.6 LR or R plus 1L or 0.8 wind, 1.2D, 1.6 wind plus 1L plus 0.5 LR or R, and 0.9D plus 1.6 wind plus 1.6 H. Okay? And then, bukod dito, may combinations din tayo na may earthquake. Ito naman sila, 1.2D plus 1E. E, yun yung gagamitin nating notation for earthquake load. Plus 1L, and we also have U equal to 0.9D plus E plus 1.6 H. Yun sa 2010. Now, pag 2015, ito yung nabago. Yung sa wind nga, di ba? Tingnan nyo na lang yung naging changes. Yung 1.6 dito, naging 1. So, yung mga 1.6 wind, naging 1 times wind na lang siya. Okay? Tapos yung 0.8 dito, ito. Kita nyo ba? Naging 0.5 na lang yung coefficient niya or yung factor. Na baka isipin nyo na mas conservative yung 2010 or parang hindi naging mas safe yung 2015 kasi binawasan natin yung factor ni wind. Hindi ganun yung talaga nangyari, class. Ang nangyari lang, yung mga factors na kailangan natin, di ba, sa wind load computation, na-apply na siya sa pag-solve pa lang nitong W dito sa 2010 na code. Kaya pagdating dito, kapag pinagsasama na sila, 1 na lang yung factor. So more or less halos same pa din yung magiging result. Okay? Ngayon, kailangan nyo ba ito kabasaduhin? Siguro man lang, class, kahit yung dead load, live load na combo ay memorize ninyo. Okay? Dead load, live load. And I think na kabisado nyo pa rin yan, di ba? 2010 or 2015. Parehas lang. 1.2 dead load plus 1.6 live load. Tama? Excuse me. Kasi yun lang din naman yung madalas na lumalabas. Okay? And kung sakaling aralin nyo yung mga luma pang exam, yung 2001, ganun din. Dead load, live load lang din yung madalas. And kapag kinumbine sila, 1.4 dead load plus 1.7 live load. Okay? Yan.
And sa exam nga, minsan binibigay din yung gagamiting combo. Pero kung gusto nyo ito kabisaduhin para sigurado, hindi, pwede rin. So, try nyo na lang siguro i-memorize. Okay na po, na-memorize na. Okay, so yan, basta kung gusto nyo ito i-memorize, pwede nyo subukan. Pero at least man lang yung dead load, live load, kabisado po ninyo. Okay? Siya pala class, dito mapapansin niyo na walang combinations na magkasama yung earthquake and wind load. Check niyo po lahat, di ba wala? Bakit kaya? Siguro kasi naisip din nung mga gumawa ng combo na to na yung ganong scenario class na habang bumabagyo lumilindol pa, sobrang liit ng chance na mangyari, okay? Kumbaga dilubyo na yon. So ayan, kaya siguro walang ganong combination. So, halimbawa pala, ikaw yung wind load, di ba? Tapos yung crush mo is earthquake load. Ganun kayo, wala kayong chance. Okay? Now, balikan natin yung dito sa example natin. So, ang nangyari pala dito, class, dinedesign natin yung structure or yung mga structural members sa mas malaking load compared sa actual niyang dadalhin. Example. Halimbawa, meron tayong beam, at sa actual, may dadalhin siyang concentrated live load na let's say 100 kilonewtons. So kapag hahanapin na natin yung required moment para dito, anong gagamitin yung live load? Halimbawa, ang dead load, live load lang yun nandito. Etong 100, ano yung factor nga natin? I-multiply natin sa 1.6. Nakuha po ba? So, ang load na gagamitin nyo, kung gusto nyo hanapin yung moment, maximum moment for this beam, 160 kilonewton. Now, baka meron na namang mag-wonder, paano ito naging mas safe, sir? 160 yung ginamit nating load, nilakihan natin. Now, ganito yung talaga nangyari. Sa actual, ang dadalhin pa rin ito ay 100 kilonewtons. Pero, i-design natin to para kaya niya magkarga ng up to 160 kilonewtons. E di may allowance tayong 60. Nasundan, naging mas safe yung dinedesign natin. Okay? So, yun yung mga ginagawa class dito sa code natin para makonsider yung overloading and yung pagkakaroon ng understrength ng mga structural members. I hope po na nasundan. Punta na tayo sa sample problem. Bago pala yan, ito muna. Ito yung parang general na equation natin. Phi, reduction factor times nominal strength, denoted by S sub n, should be equal or greater than U. Ito yung required strength, yung U. And then this principle, applicable po siya, mapa-axial, flexure, shear, and torsion. So ito yung pinaka-main principle talaga natin. Okay? So yan, sample problem. Problem number 1. Sa wakas, makapag-solve na rin tayo. Section 409.3.1 of the 2010 NECP. Basta dito, given yung load combinations from 2010 na code. And bukod dito, given yung mga service loads galing sa frame analysis. We have gravity loads, dead load and live loads. Meron din tayong mga wind loads, tsaka earthquake loads. Okay? Now, ang unang tanong po dito, determine the factored load if dead load and live load combination governs. Now, actually, kapag may multiple combinations tayo, after lang talaga tayo dapat sa critical. Kung alin talaga yung mag-govern. So, ang tamang gawin, lahat talaga ito dapat sinusolve natin. Pero, dito naman sa tanong na to, naka-specify na kung sakaling ang mag-govern daw ay dead load and live load. So, wag muna natin dito i-consider yung wind and earthquake. Okay? Sundin natin yung problem. And kapag dead load, live load lang, ito yung gagamitin nating combo. Ito yung combination kasi na may pinakamataas na factor ni dead load and live load. Okay? So, ano ba gagawin dito? Kopyahin na lang natin, tapos substitution na lang. And kung sakaling wala yung loads dito na iba, like yung F and T, 0 yung magiging value. So, di ba, kapag simplify natin to, ito yung 1.2D plus 1.6L. Okay? And ito yung sinasabi ko rin na dapat kahit papano class, kabisado ninyo. Pero ito na ba yung gagamitin natin para dito sa question 1?
Hindi pa. May kulang pa, class. Kailangan nyo parati basahin mabuti yung mga given na data. Dito kasi, meron tayong given na proof live load. E di live load din siya. So kapag sinabing dead load, live load yung pagsasamahin natin, kasama dapat to. Okay? So yan, substitution na lang. And siguro ito medyo bilisan ko ng konti kasi nung diniscuss ko to nung weekend, last Saturday, nag-extend ako ng mga 30 minutes. So pag mga substitution siguro medyo i-fast forward ko na lang. 1.2 dead load, 150. 1.6 live load, 240. Plus 0.5 roof live load na 60. Yan na lang po. Paki-calculate. Ang makukuha natin ay 594 kilonewtons. Okay? Sana ganito lang yung exam, no? Para hayahay. Diba? Anyway, tuloy natin. For number 2, determine the design compression load if wind load combination governs. Ngayon, for this question naman, di ba, naka-specify na kung sakaling wind load yung mag-govern. Yun yung i-consider natin na primary load. So, ang gagawin natin ngayon, lahat ng combinations na may wind load, yun yung dapat natin i-check. Ilan ba dito? Yung mga may wind? Tatlo yung nakikita ko. Ito sila. Ito, tsaka to. So, dapat isolve po natin yun lahat. And kung alin nga yung may pinakamataas na value, yun yung final answer. Okay? Pero kung halimbawa, class na by observation lang dito, parang napansin nyo na agad kung alin yung mag-govern na combo, pwede kayong dumiretso na doon. Kung sure kayo na yun na talaga yung mag-govern. Para mapadali yung solusyon natin. Okay? O kung halimbawa, na kapag tiningnan nyo ito lahat, meron na kayong napansin na parang imposible na mag-govern, pwede natin wag na siguro isolve. And dito, meron atang obvious na malabo na mag-govern, di ba? Meron po ba? Meron, ito. Kita niyo ba? 0.9D, 1.6 wind plus 1.6 H. Wala kasi tayong load H, and kapag ito lang yung i-combine nyo, 0.9D plus 1.6 wind, obvious na, di ba, na mas mababa to kumpara dito. Sundan nyo yung kamay ng PowerPoint. Ito. Tama? So, sure ako na hindi ito mag-govern. So, dalawa na lang, di ba? Now, dito, kaya nyo ba ma-identify kung alin yung mag-govern class? Kung kaya, mas okay. Pero siguro ito, try ko na lang parehas. Unahin ko muna yung nasa taas. 1.2 dead load. So, 1.2 actual dead load. Plus 1.6 LR or R. Wala tayong rain load, so L sub R yung nandito. And then, ano yung third term natin? Di ba class, after tayo sa combo na may wind? Tama? And then, third term natin ay 0.8 PW. So, 1.2 dead load, 1.6 live load, roof live load, napag-usapan na natin to kanina, plus 0.8, ano yung gagamitin nating wind load? Dalawa dito, pero yung compressive load daw yung gagamitin, kaya ang nandito po ay 50. Okay? So yan, calculator na lang yung kailangan. Meron kayong mako-compute na 316 kilonewtons. Yun na ba yung final answer? Hindi pa. May isa pa tayong kailangan i-check, di ba? Itong nasa baba. So, copyin ko lang siya dito. Gamit yung combination na to, meron po tayong magiging PU na 1.2 dead load plus 1.6P from wind. Tama? Plus 1L. So, dali natin siya dito. Plus 0.5 LR or R. Again, wala tayong rain load, so L sub R po yung nandito. Yung mga loads na to, napag-usapan na natin, so substitutions na lang to. And substitution na lang. Ang mako-compute nyo dito, 530 kilonewtons. So, alin dito yung final answer po? Yung pinaka mataas or yung mas mataas. 530 kilonewtons. Okay? Sa gusto mag-screenshot, 5, 4, 3, 2, 1. Punta na po tayo sa next problem. Determine the value of factor compression load if seismic governs in the design.
Ngayon naman class, ang isusolve natin, yung mga combination na may earthquake load. Dalawa yung nandito. Ito po, tsaka ito. Okay? Pero this time siguro kaya na natin ma-identify yung mag-govern. Yun na lang yung solve natin. Alin dito? Sa baba o itong nasa taas? Yung nasa taas. Again, wala tayong load H na ipapartner dito sa dalawang to. So kapag tiningnan nyo pa lang to, kinumpara nyo dito, malinaw na mas mataas yung ito. Tama. So dumiretso na siguro tayo doon. 1.2 dead load plus 1 times actual load from earthquake and actual live load. Okay? So dead load, live load, okay na. Yung earthquake na lang. Compressive load pa rin tayo. So ang gagamitin natin dito, yung 40 na value. Yung kamay, sundan nyo. Ito siya. Okay? So ayan. Paki-check na lang po. Meron tayong 460 kilonewtons. So substitution lang naman to, di ba? Then, question 4. Determine the critical factored load that will be used in the design of the member. Ito lang talaga dapat yung importanteng tanong dito. Okay? Or kung sa actual na nagde-design tayo, ito lang talaga yung kailangan. So kung halimbawa, i-design nyo na yung column, anong concentrated load, factored load yung dapat po gamitin? Lahat ito dapat i-check natin. Okay? Pero kanina na-check na natin yung mga nag-govern gamit yung mga iba't ibang primary loads. Halimbawa, ang primary load ay live load, wind load, or earthquake load. Nasolve na natin to. And then isama din natin pala yung 1.4D. Pero 1.4 times 150, malamang mas mababa na yan dito. Kahit nga i-times 2 nyo yung 150, di ba? Less than pa siya dito. So kahit ko na siguro isama. Okay? So ang gagawin natin, mamimili na lang kayo dito. So kapag i-design nyo na yung poste, alin dapat yung gamitin? Yung pinaka mataas na value. Okay? So ganun yung pag-compute class ng ultimate loads natin or factor loads. Any questions? Kung may tanong po, paki-type na lang dun sa Q&A. Kung gusto mag-screenshot, 5, 4, 3, 2, 1. Pero pwede nyo, balikan yung replay class ha. Tapos yun na lang i-screenshot, okay? Now, ito yung sunod kong topic about sa shear and moment coefficients. Normally class, or sa actual na class, ang set 1 ko talaga after nung introduction about strength design, ay design na ng singly reinforced na beam, rectangular beam. Pero yun kasi mahaba din ulit yung introduction, mahabang usapan, baka maging talk show na to. Kaya imumove ko na lang siya sa next set. Yun yung next set natin, design ng rectangular beam. Kaya dito, ito na muna yung i-discuss ko. Shear and moment coefficient. Okay? Kasi 'di ba, bago natin ma-design yung mga ating structural members like beams and columns, kailangan muna natin ng pwersa, 'di ba? Shear, moment, actual load. And para makuha 'yon, kailangan natin mag-conduct ng frame analysis. Okay? Ano ba yung mga method natin na pwede magamit? Yun yung moment distribution, 'di ba? May portal method din tayong tinatawag, tsaka cantilever method. Or sa actual, ang ginagamit natin ay mga softwares na lang, like ETABS, ISTAAD, MIDAS, etc. Okay? Pero class, yung code natin, ina-allow tayo gumamit ng approximate na solution. Ito yan, basahin ko na lang. As an alternate to frame analysis, the following approximate moments in shear shall be permitted to be used in design of continuous beams and one-way slab. So yung pag-uusapan natin ngayong class na approximate solution or yung coefficient method, tawagin ko na lang siguro siyang coefficient method. Applicable po ito kapag continuous beams and one-way slab. Provided that may mga conditions tayo. Yung conditions pala na to, kinuha ko sa 2010 in ECP, pero sa 2015, ito pa rin naman yun. So wala pa rin pinagkaiba, wala rin tong problema. Okay? So, provided that there are 2 or more span. Bakit kaya hindi pwedeng isang span lang? Simple lang siguro yung reason. Kasi kung isang beam lang yan,
ba't pa kayo mag-approximate, di ba? Pag isang beam lang, dapat kaya natin ma-determine yung mga forces, okay? Kaya natin ma-solve mismo yung mga nag-act na forces. Then, pangalawang reason dito, spans are approximately equal with the larger of two adjacent clear spans not greater than the shorter by more than 20%. Siguro pag-usapan natin kung bakit may ganitong condition. I hope pala na meron na kayong notes. Tingnan nyo yung notes nyo, class, ha? Pakitingnan po muna. Tingnan nyo yung provision dyan, yung pinag-uusapan natin ngayon. Kapag tinignan nyo yung mga equation ng moment, ano ba yung mga nandyan? Positive moment, yung mga positive moment dyan, para lang yan sa bandang gitna ng beam, bandang midspan. Okay? So, balikan natin to. Bakit kaya dapat approximately equal yung magkadikit na span? Tingnan nyo na lang to. Ito, yung sa baba. Buksan natin yung ating pen. Yan. Tingnan nyo, class. Halimbawa, class, na sobrang laki ng difference nitong magkadikit na span, ito tsaka to, and assuming na yung live load, sa gilid lang natin nilagay. Yung live load kasi class, ina-arrange dapat yan kasi gumagalaw po yan. Mamaya pag-uusapan din natin siya ulit. Pero halimbawa nga na nandito yung live load, tsaka po nandito. Ano yung mangyayari? Mangyayari, dahil mahaba ito masyado, posible ito magkaroon ng sobrang laking downward na deflection. Ganun din to. And kung malaki masyado yung ibababa ng dalawang gilid, ang tendency, etong bandang gitna, mahatak siya pataas. Tama? So ito, yung beam dito, magde-deform ng nakasimangot. Actually, naka-display na yung deform shape or yung elastic curve. So magde-deform siya ng nakasimangot, and di ba kapag sumimangot yung beam, anong moment yung nag-a-act sa kanya? Kapag sumimangot, di ba ang nag-act dito is negative moment. So ang mangyayari dito, magkaka-negative moment na pala tayo sa bandang gitna. And yun nga, di ba, walang negative moment tayong makikita dyan. Kapag chinek nyo yung provision, walang negative moment na pang midspan. So, hindi na siya pwede. Okay? So, yung ating approximate pala na solution or yung coefficient method natin, tandaan nyo class, applicable siya kung ganito yung magiging moment diagram natin. Positive yung bandang midspan dapat. And para daw sure na ganito yung magiging moment diagram, kailangan po yung span ay approximately equal. Okay? So, yun yung reason. Tanggalin natin yung kalat. Then, dapat daw yung loads uniformly distributed. Ito medyo obvious kasi kapag tinignan nyo yung mga equations dyan, puro in terms of uniform load. Puro in terms of WU. Pang-apat, unit live load does not exceed 3 times dead load. So, bakit ba kailangan na hindi masyadong malaki yung agwat ng dead load and live load? Tingnan natin. Actually, halos same lang din ng reason kanina, dun sa span na dapat approximately equal. Now, this time naman, halimbawa halos pantay na yung span, pero ang gagawin natin, sobrang laki ni live load compared to dead load. Imagine niyo ulit yung mangyayari. Ano ba mangyayari kung yung gilid, yung dalawang gilid, sobrang bigat? Kung mabigat ito, posible ulit mangyari yung senaryo na malaki masyado yung downward deflection nito. Or posible ulit mangyari na yung bandang gitna, mahatak siya pataas. Nakuha ba? Magbe-bend ulit ng nakasimangot, magkaka-negative moment ulit tayo sa bandang gitna. Kaya hindi pwede yung coefficient method. Okay? Ulitin ko lang class ha. Yung ating approximate method dyan, applicable lang siya kapag more or less ganito yung moment diagram natin. Sundan, positive dapat yung bandang midspan. And to ensure na posible yung ganitong scenario, kailangan yung live load hindi lalagpas sa 3 times dead load. Okay? Nasundan po ba? Next, dapat daw members are prismatic. Ano ba ibig sabihin nito, class? Pag sinabing prismatic members, di ba dapat uniform yung cross-section niya throughout its length. Tama? Pero dito sa
dito sa ating structural design, prismatic members yung kapag same yung EI. Anyway, sa mga problems naman parang given na yung nandun ay prismatic member. So, okay na rin to. Okay? Now, kapag napatunayan natin na pwede pala yung coefficient method, balik natin yung kamay. Ito yung mga approximate moments natin. Try natin pag-usapan. Let's start with positive moment muna. Positive moment daw at end spans with discontinuous and unrestrained. We have W ln square over 11. Saan ba ito banda? Ito, meron tayong frame. I hope na familiar kayo sa mga tawag sa mga span. Sundan nyo yung kamay class ha. Ito, tsaka to, interior span yung tawag. Okay, dapat familiar na tayo dyan. Nakagraduate na tayo. Ito naman, tinatawag nating end span. Okay? So, positive moment nung beam na to ang pinag-uusapan. Ako ha. So, ang positive moment daw niya, kung yung discontinuous end, ito, yung pinakadulo, ito. Nakita ba? Ay unrestrained, ito yung moment natin. W ln square over 11. Ano pala yung ibig sabihin na unrestrained yung dulo? May definition tayo dito. Unrestrained daw yan if exterior supports exerts no rotational restraint. Or kumbaga, vertical reaction lang, vertical support lang yung pinoprovide niya. Sundan, ano ba yung mga halimbawa nun? Halimbawa, nakapatong lang yung ating beam dito, o halimbawa meron tayong pin or roller. Okay? So yan, basta kung yung end na to, malaya siyang nakakaikot, pasok tayo dito. Sundan po ba? Then, ito muna pala. W, yun yung factor uniform load. Tapos meron ditong L sub n. Ano ba siya? Sabi dito, ang L sub n daw ay clear span for positive moment or shear. Clear span. Pero kapag negative moment yung pag-uusapan, negative, dapat average nung magkadikit na clear span. Okay? Average. Sundan po. And positive moment pa rin. End span pa rin. Pero yung discontinuous end natin this time ay integral daw with support. Pag sinabing integral with support naman, yung dulo, hindi na siya basta-basta nakakaikot. Kagaya nito, yung beam to column connection natin dito. Ito, di ba yung sa actual na scenario, ito yung actual talaga natin na condition. Tama ba? Na yung beam talagang hindi umiikot dito banda sa may poste. Okay? So, basta kapag ganito class ha, na may moment dito, hindi zero, integral with support yan. And yung positive moment natin for this beam, W ln square over 14. Okay? Kaya pala natin ito napag-uusapan na kasi kapag chinek nyo yung mga past exams, check nyo. Ilang ulit na rin may lumabas na ganito, na ginamitan po nito. Then, positive moment at interior spans. Kapag na-identify nyo na yung dalawang end span, lahat ng natitirang spans in between, puro na yan interior. At ang mga equation ng moment para doon, positive moment ay W ln square over 16. Okay? So yan, tatlo lang naman po yung pagpipilian natin sa positive moment. Ngayon, punta naman tayo sa negative moment. Negative moment daw class at exterior face of first interior support, we have W ln square over 9. Kapag dalawang span lang yan, kagaya nito sa dalawa. Saan ba yung location na ito na tinutukoy? Ito, di ba, exterior support. So, dapat maging familiar kayo sa mga ginagamit pong terms, ha? Exterior. Ito ang first interior support. Ito, di ba? Tapos yung face na to, na nakaharap dun sa labas, ito, edi siya yung exterior face. Kaya ang moment dito banda, W ln square over 9. Okay? Kung 2 span. Kung higit naman sa dalawa, over 10. Okay? Ganun pa rin ha. Halimbawa dito tayo galing, ito yung first interior support. And then ito, sundan ba? Ito. Bigyan na lang natin ng pen. Ito. Yan yung exterior face. Okay? Next.
Negative moment at other phases of interior supports, WU ln square over 11. Interior support. Ano pa ba yan nandito? Negative moment naman daw at face of all supports for slab with spans not exceeding 3 meters and for beams where ratio of sum of column stiffnesses to beam stiffnesses exceeds 8 at each end span. Ang equation na gagamitin daw ay WU ln square over 12. Familiar pa po ba kayo, class, sa equation na to? Ito. I hope na familiar pa po kayo. WU ln square over 12. Di ba, equation siya ng negative moment para saan? Ng isang fully restrained na beam or fix yung dalawang support. Tama? So, ibig sabihin pala dito, kapag yung span ng slab natin hindi sobrang haba or hindi lumagpas daw ng 3 meters, pwede natin i-consider pala na meron na siyang fixed support. Or, halimbawa naman dito, kapag yung summation, try ko sulatan, summation daw ng stiffness ni column, let's say K yung stiffness, mas mataas kahit 8 times 8 natin yung summation ng stiffness ni beam, yan, basta beam to. Ito. Pwede natin sabihin na yung beam may fixed support daw siya. Siya pala, paano nyo to i-interpret in class? Or ano yung pagkakaintindi nyo dito? Na kahit 8 times 8 natin yung stiffness ng beam, lamang pa rin yung stiffness ni column. Hindi pwede natin sabihin na yung poste pala natin, yung sobrang tibay, di ba? Sobrang rigid or sobrang laki. Di ba? Kung gusto nyo visualize, pwede nyo isipin na ganito kalaki yung poste, tapos, ganito na lang kaliit yung beam. Yeah? So, pwede nyo sabihin na yung beam na to meron na siyang fixed support. So far, sa actual board, hindi pa naman to nagamit. Pero in case nasa problem, binigyan kayo ng stiffness ng beam and column, edi i-check nyo kung pasok siya sa condition na to. Okay? So, ang ganda na ng PowerPoint natin. Linisin muna natin. So, yan, W ln square over 12 siya. X. Negative moment at interior face of exterior supports. Exterior support naman yung pinakalabas na support. Dalawa yung pagpipilian natin, depende kung yung support po ay spandrel beam, W ln square over 24, or kung column. Pero pag-usapan muna natin, ano ba yung ibig sabihin na spandrel beam? Ito siya. Beam lang naman siya, class, kagaya nito, pero dapat isang face lang niya yung may moment, okay? Or isang face lang, or isang side lang, may nakadikit na member. Isang side lang yung loaded. Ako ito mismo, spandrel beam yan. Over 24 daw. Pero kapag column, yung ating exterior support, over 16. Sundan po. Okay? Ngayon, nabanggit ko kanina na sa exam, lumalabas yung ganito. Kailangan nyo ba i-memorize itong mga to, class? Kung ang pagbabasahan ko po ay yung mga past exams, parang hindi tayo nire-required na i-memorize itong mga to. Kasi ito mismo nakikita nyo ngayon dito, nagiging part siya ng given. Ako ba? Part ng given. So, ang gagawin nyo na lang pala is what? Kailangan nyo na lang mamili dito ng tamang equation, tapos substitution na lang siya. Okay? So, madali na lang pala to. Pero kung gusto nyo pa rin kabisaduhin to, para sigurado talaga, pwede nyo tandaan na yung numerator natin para parehas lang, W ln square. Ang nagbabago lang, yung coefficient sa baba or yung denominator. And kung parati kayo nagsusolve ng problem class, hindi nyo rin namamalayan, makakabisado nyo rin to. Okay? Pero yan, basta hindi siya naging problema. Siya nga pala, I don't know if may nakapansin, kapag tinignan nyo yung mga moment diagrams natin dito, tsaka yung mula pa kanina, hindi dire-diretso yung ating parabolic na curve. Yan. Ba't kaya ganito, na hindi diretso? Kasi dito, class, sa coefficient method, na-consider po yung arrangement of live load. Yung pattern loading na tinatawag. Okay? So, pag-usapan natin siguro kung ano siya. Ang nangyayari kasi, class, hindi porket puno ng loads yung lahat ng span natin,
yun na yung magbibigay ng critical na condition. Hindi ngayon, hindi ganun class. So, try na lang natin siguro ipakita. Halimbawa, gusto ko hanapin yung maximum positive moment for this beam. Ito. Saan nyo ilalagay yung live load? Bakit live load lang pala yung binabanggit ko? Kasi yung dead load, hindi natin ito ina-arrange or hindi na kailangan siya i-arrange. Okay? Kasi hindi naman to gagalaw. Dead nga, di ba? Kaya ang ina-arrange lang talaga ito is live load. So saan nyo ba dapat ilalagay yung live load para magkaroon ng maximum positive moment etong pulang beam? Dito ba? Dito? Lahat ba to? Saan? Sa tingin nyo, class? Kung gusto nyo pag-isipan mabuti, pwede natin gamitin na guide yung deform shape ni beam or elastic curve. Mas maganda kung nai-imagine nyo kung paano ba siya magde-deform. So, halimbawa ganito, di ba, na lahat na span loaded. Sana maganda yung maging figure ko. Yan, parang ganito yung magiging deform shape ni beam. Tama ba? Now, kapag na-imagine nyo kasi to, di ba yung curvature natin proportional sa moment? So, isipin nyo na lang, kailan ba posibleng mas lumaki yung curve na to? Kailan ba mas ngingiti yung beam? Kailan siya mas ngingiti? Kung sa iba nakapatong or sa kanya nakapatong yung load? Imagine nyo mabuti. Mas magde-deform to ng malaki, mas ngingiti siya kung yung live load nandito lang nakalagay. Agree ba kayo din, class? Kasi kung may load pa tayo dito, tsaka dito, edi mahahatak to pababa. Tama? Ang tendency, mahahatak to pataas. Kapag tumaas yan, liliit yung curve, liliit yung moment. Hindi siya critical. Nasundan? So yan, critical pala si positive moment. Kapag nandito lang sa span na to, ilalagay si live load. Then, try ko siya gawa ng moment diagram. Basta dito, negative, bandang support, gitna naman ay positive. Then, next, what if ang gusto ko hanapin dun sa beam na yon, same beam pa rin, maximum negative moment. Dito sa left end, dito. Anong gagawin natin? Saan nyo ilalagay ngayon yung live load? Lumabas na siya. Assuming na hindi pa siya lumabas. Pwede nyo ulit gamitin class na guide yung deform shape or imagine niyo kung ano yung deformation. Negative moment tayo ngayon class ha. So deformation niya ay nakasimangot. Kagaya nito. So ngayon naman, ang kailangan nyo isipin, saan ba dapat nakapatong yung live load para mas sumimangot ito? Basta yan, mas sisimangot dapat. Yan yun na lang yung figure ko. Pero saan dapat nakapatong yung load? Di dapat dito siya. Tama. Isipin nyo mabuti ha, kung didiinan nyo dito, tsaka dito, mas mag-bend siya ng nakaganito. Right? Kung mas malaki yung simangot, mas malaki yung negative moment. Okay? So, ganun lang yan. Kung gusto nyo mag-experiment, pwede nyo i-try. Gumamit kayo ng roller or any flexible na material. Lagyan ng support. So, roller na lang na flexible. Di ba kapag dinidiinan nyo, may imagine nyo kung ano yung deformation niya. So, yan. Magkaka-ideya kayo. Na kung gagawan ko to ng moment diagram, ito yung magiging itsura. Malaki yung moment natin dito ngayon na negative. And kung gusto ko naman ng maximum negative moment sa kabilang side, same beam pa din, and same ng explanation kanina, dito naman yung live load ilalagay. So kapag i-design na natin yung beam na to, ano gagamitin yung moment? Kailangan nyo pagsamahin yung mga critical natin, di ba? Meron tayong mabubuong tinatawag na composite moment and below. Okay? So ito yung gagamitin dapat ng moment diagram. Nasundan, class? So malinaw yan dito, class, na napakita natin na hindi porket puno ng load lahat ng span, yun yung nagbibigay ng critical moment. Ina-arrange pala dapat siya. Okay? So try natin ito linisin. Now, I believe na majority sa inyo, or pwede ko siguro i-assume na lahat tayo, before makagraduate, pinadesign tayo ng 40 stories na building. Na-try niyo yung class? Sa amin, 3 stories lang. Okay? Yan yung ganun kakapal na pinupuyatan natin, di ba? I hope na lahat kayo dumaan din sa ganun. Nag-arrange po ba kayo ng live load in class? Or basta nyo lang nilagyan ng load lahat ng span? I hope na nag-arrange kayo kasi importante siya
kung sakaling mapadpad kayo sa field ng design. Okay? Pero may mga instances din or may mga pagkakataon na yung mismong designer parang hindi niya na kinoconsider na i-arrange yung live load. And posible din na safe pa rin yun, di ba? Kung may mga experience na siya. And pwede rin talaga siya gawin. Kung halimbawa, maliit lang yung live load or sobrang liit ni live load relatively compared to dead load. Ano ba mga example ng maliliit na live load class? Halimbawa ito, may frame tayo. Ano yung maliliit na live load na pwede ilagay? Mga maliliit na tao. Kagaya nito. Di ba? Hindi ganyan. Mga residential, di ba? 1.9 kilopascal lang siya. So, kapag residential, let's say mga 2 stories lang, yung designer, okay lang siguro na hindi niya na-consider yung arrangement ng load. Parang kampante pa rin siya sa design niya. Pero kapag malalaking live load class, kailangan nyo na ito gawin. Ano ba ang example ng malalaking live load? Malamang malalaking tao. Hindi rin gano'n. Yung mga loads class na pwedeng magkaroon ng public assembly or mass gathering. Ano ba halimbawa? Coliseum, di ba? Like Araneta. Malls, di ba? Ano pa? Ito na lang mas magandang example, parking. So halimbawa, nag-design kayo ng parking, tapos ang kinonsider nyo lang, puno siya ng load. Halimbawa, itang, tsaka to, loaded nung dinesign nyo. And yung scenario na nangyari sa actual, ganun nga, na dito tsaka dito may laman. E di okay to, kasi ito yung pinaghandaan yung scenario, di ba? Pero what if hindi nyo na-consider na isa lang pala yung may laman? Imagine yung mabuti. Posibleng bumigay ito, di ba? Nabawasan kasi ng weight na magka-counter dito. So yan, kapag malalaking live load na, kagaya nito, mga truck yung nakalagay, kailangan nyo na siya i-arrange. Okay? So medyo napahaba yung kwento natin. Punta na tayo sa ating discussion. Anyway, tapos na tayo sa moment. Punta na tayo sa shear. Hindi pala. Practice muna pala tayo, ha? Minsan kasi yung lumalabas dito, sorpresa din. Anyway. Di ba nabanggit ko kanina na given yung provision, so maghahanap na lang tayo ng equation na tama. And sayang naman kung maling equation pa yung mapipili natin. So practice tayo. Tingnan nyo yung handouts nyo. Halimbawa for this beam, ano yung tamang equation na gagamitin natin? Bandang gitna ito. Positive moment yung hahanapin nyo. And tatlo lang naman yung positive na pagpipilian. Okay? Tapos, alin doon? Kapag dinescribe ko to, di ba, ito ay end span. So, ang pipiliin nyo, positive moment na pang end span. And kapag ito, tinignan natin, itong end na to, hindi siya basta-basta pwedeng umikot. Unrestrained. Nakuha. Baliktad. Integral width support siya. So, ang kailangan nyo tingnan, positive moment na pang end span with discontinuous end integral width support. Nakakabit. So, dapat na mapili nyo WU ln square over 14. Okay? Gusto ko sabayan niyo ako, class, ha? Kahit na sa isip niyo lang yung answer para ma-practice na tayo. Eto, ano yung gagamitin nyo dapat na equation? Ano yung pipiliin nyo dyan sa mga given na equation? Positive pa rin. At eto, malinaw naman na interior. Tama. So, positive moment na pang interior span over 16. Eto. Positive pa rin, ha? Pero ngayon, yung discontinuous end natin, ito, malaya na siyang nakakaikot. Unrestrained. So, kapag ganun, over 11. So, ganun lang. Ganun lang yung paghanap ng tamang equation. I-describe nyo yung location class. How about dito? Negative na. Yung mga natitira puro na negative moment. Ano yung gagamitin nating equation? Pang-exterior to. So, ang hahanapin yung negative moment sa exterior support. Dalawa lang naman yung pagpipilian natin, di ba? Over 16 or 24. Depende kung column yung exterior support or kung spandrel beam. Malinaw na column to. So, over 16 siya. Okay? Ano pa? Eto. Anong gagamitin yung equation kapag tinanong yung moment dito banda, class? Describe natin. Eto, negative moment siya dito sa first interior support. Diba? Exterior, so ito yung first interior support natin. Tapos itong side na to, nakaharap sa labas. Yun yung kanyang exterior face. So ang kailangan nyo tingnan, negative moment daw, at
exterior face of first interior support. Dalawa din yung pagpipilian dyan, di ba? Depende kung dalawang span or higit sa dalawa. Apat na span to lahat. So, over 10. I hope na nasundan po. Now, kung dito naman tayo manggagaling, ito yung ating first interior support and ito naman yung kanyang exterior face. Over 10. Same lang. How about ito? Ano yung gagamitin natin na equation ng moment? Yung mga natitira dito, class, sila yung mga others. Di ba? Yung mga others over 11 daw. Ayan. Ito yung ilan sa mga equation natin ng moment using NCP coefficient method. Sa gusto mag-screenshot, 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon, punta naman tayo sa shear. Pagdating naman sa shear, eto madali lang tandaan, dalawa lang yung pagpipilian kasi, and yung isa dito para lang kayong nagsusolve ng reaction. So, halimbawa, meron tayong beam na ang length L sub n, tapos uniform yung load. Paano nyo ba hanapin yung reaction? WU times Ln, yun yung resultant, tama? Tapos paghahatian yan equally nung dalawang support, over 2. WU Ln over 2. Tama? Yun din yung magiging shear class sa mga faces ng supports dito. So, madali lang. Maliban dito. Maliban sa shear in end members at face of first interior support. So, yung kanina, parang na-increase lang siya ng 15% or mamumultiply lang po sa 1.15. Ako try natin kaya siya hanapin dito. Aling beam kaya or saan kaya ito banda? Eto, di ba, ang tawag dito ay interior span. Tama? Ang tawag naman sa beam na to, interior beam. Sundan? So, hindi ito yung pinag-uusapan dito kasi end member daw dapat. Ngayon, ito naman, di ba, ang tawag dito ay end span. E ito ay end member or siya yung tinutukoy dito, yung end beam. Shear ng beam na to, yung may ganitong value. Pero saan yung specific location? Shear daw sa member na to na nasa face nitong unang interior support. Dito siya banda. Yan yung may 1.15 yung ating equation. Nasundan po. Lahat-lahat kaya, ilan to? Lahat-lahat class dalawa to, meron din kasi doon sa kabilang side. Okay? And kapag na-identify nyo po ito, lahat ng natirang shear sa mga faces ng support, puro na lang yan, WU, Ln over 2. Okay? Yun naman yung sa shear. So I hope na malinaw. Punta tayo ngayon class sa sample problem. Anong time na pala? 10:20 na. Hanggang anong oras ako, May? 10:40? Ano ba yan? Yes, sir. Yes, sir. So, anyway, tuloy natin. At least ngayon, sample problem na tayo. Problem number 2, a continuous beam is to be subjected to a total uniform dead load of 10 kN per meter length and live load of 25 kN per meter. Ang sabi dito, gumamit daw tayo ng coefficient method. Pero check muna natin kung pwede siya. Di ba kanina may mga conditions tayo, okay? Kailangan daw, there are 2 or more span, 3 spans to. Check na to. Then pangalawa, dapat daw yung span ay approximately equal. Pero paano ba natin masasabi na approximately equal to? Unang-una, ang dapat natin i-compare pala ay yung mga clear span. Magkadikit na clear span. So kunin muna natin siya. Yung binigay ditong dimensions class center to center siya ng support. Paano computing yung clear? Halimbawa dito, A to C na clear, yung 7, babawasan nyo lang nito. Itong maliit na to. Half ng column dimension. Ito yung column dimension natin, so minus 0.25. We have 6.75. Tama? Dito naman, dito F, 8 minus half ni column, tapos minus half ulit dito. Isang buong dimension yung iso-subtract, minus 0.5, we have 7.5.
And I think na kaya naman natin ito gawin. Ito naman ay 6.5. Okay? Now, ganito yung gagawin nyo class para ma-check nyo kung approximately equal itong magkadikit na clear span. Kunin nyo yung smaller clear span. Ito yan, di ba? 6.75. And then, i-increase nyo siya ng 20%. I-multiply nyo lang ng 1.2. Wala akong calculate ngayon, so kayo na lang yung mag-try. 1.2 times 6.75. Kunin nyo yung value. Ngayon, kung yung lalabas dito na value, mas mataas dito sa larger clear span, which is 7.5, pwede natin siya i-consider na approximately equal. Okay? Again, approximately equal kung yung larger clear span natin ay hindi lalagpas doon sa smaller clear span na in-increase natin ng 20%. Pag chinek nyo, pasok siya sa ganung condition. Okay? So check nyo to, tsaka check nyo din dito. Pasok po yan. Then, dapat uniform lang yung load. Wala naman dito makikitang concentrated load sa beam. Pasok na rin dito. Then condition 4 or condition D, unit live load does not exceed 3 times dead load. Hanapin natin yung dead load. Ito siya. Times 3, magiging 30. So kailan pwede yung coefficient method? Kung yung live load, ito siya, di ba? Hindi lumagpas dito. And then, pasok pa rin. 25 is less than 30. Okay? And members are prismatic. Pag walang given na EI class, walang ina-assume na prismatic yung mga beams natin. So, madalas pasok na talaga siya dito. Nasundan po. Excuse me. So, yan. Pwede pala dito gamitin yung coefficient method. Pero class, kung actual exam ganito, binanggit mismo sa problem na gamitin nyo po yung coefficient method, kahit siguro wag nyo na i-check dito. Bakit? Ganito kasi yon. Kung halimbawang pinapagamit ng examiner yung method na to, ito, malamang ang ibibigay niyang frame na magko-comply sa mga conditions na to. Kaya para mapadali yung solution natin, pwede kayong dumiretso na agad sa calculation. Okay? So, solve na lang natin to. Ayan, linisin muna natin. First question, ano daw yung factored moment at H? So, bago natin hanapin yung moment, kunin muna natin yung factored uniform load class. Dead load, live load lang to, or gravity loads lang. Ano yung combo natin? Given ata siya sa mismong problem, pero kung binanggit na 2010 or 2015, same lang, di ba? 1.2D plus 1.6 live load. Substitution na lang to, dead load is 10, live load is 25, meron tayong 52 kilonewton per meter lang. Okay? So ngayon, hanapin na natin yung factored moment at H. Dito yan banda. Ano yung gagamitin yung equation? Anyone? Try nyo sumagot, kahit sa isip lang. Again, kung given kasi yung provision, sayang naman kung magkakamali pa tayo sa pagpili ng equation. Diba? So, ang kailangan nyo pagpilian, dahil nasa bandang gitna yung H, positive moment. Tatlo yung nandyan, diba? And then, saan ba makikita itong H? Anong span to? And span. Tama? Tama? So, kailangan nyo ng positive moment at end span. Tapos, etong pinakadulo, hindi basta-basta nakaka-rotate. Integral with support siya. So, W ln square over 1. Tingnan natin. Dito tayo mamimili, di ba? Positive moment at end span with discontinuous end, integral with support. Dapat yung napili nyo class, W ln square over 14. Then, substitution na lang to. Pero ano yung dapat gamiting Ln? Yung clear span dapat. So, ang span ng paggagalingan ng load na makaka-apekto sa moment H, ito. So, Ln natin ay 6.5. Paki-check na lang class. Dapat ang makompute nyo po, 156.93 kilonewton meter. Okay? Next, determine the factored moment at C. Dito naman. And then dapat nyo hanapin equation class. Una-una, dapat ang tingnan nyo yung mga negative moments na. Tama?
And kung i-describe ko yung location ni C, saan ba siya banda makikita? Yung C ay makikita natin at exterior face of this first interior support. Okay? So, ang kailangan natin ngayon ay equation ng negative moment at exterior face of first interior support. Dalawa yung pagpipilian, over 9 kung 2 span, 3 span to, dito tayo sa over 10. Nasundan ba? I hope na yung naiisip yung equation na parehas sa lumalabas dito. Okay? So, okay na yung WU. Pag-usapan natin ngayon yung L sub n. Sorry, lumabas siya agad. Ano yung Ln natin? Kung babalikan nyo yung definition ng L sub n kanina, pag negative moment daw, kailangan natin kunin yung average. Average nung magkadikit na span, clear span. So, kung kailangan natin ng moment dito sa C, ang load na pwedeng mag-cause ng negative moment dito, yung sa span na to kasi, tsaka dito. Kumbaga yun yung source. So, i-average natin yung span na to. 6.75 plus 7.5 over 2 lang yan. Okay? So, yan, paki-compute na lang. Dapat ang makompute nyo, negative 263.98 kilonewton meter. Okay? Next, find the factored moment at I. Ito naman siya, di ba? So, ang kailangan nyo naman ngayon hanapin, negative moment saan? Exterior support. Dalawa yung pagpipilian dyan. Tingnan nyo pong mabuti. Depende kung yung exterior support ay spandrel beam or column. Tama? And malinaw po na column to. So, kailangan natin ng negative moment sa pang-exterior support kung ang support na yon ay column over 16. So, di ba madali lang po siya gawin? Okay? Pero this time, ano yung L sub n? Kanina, di ba, nabanggit natin na pag negative moment, kailangan nyo i-average yung dalawang magkadikit na clear span. Pero ngayon, di ba, wala na tong kadikit na span. Kumbaga, yung load na magkakos dito ng moment, parang dito lang galing sa span na to. So, ito lang yung span natin, 6.5. Okay? Pero sa actual class, pati yung load dito or dito, may contribution siya dito. Pero na-consider na yan dito sa coefficient method. So, paki-compute, meron tayong negative 137. So, okay na siguro tayo sa moment. Ngayon, punta naman tayo sa shear. Ito yung tanong. Ano daw po yung factored shear at G? Dalawa lang pagpipilian. Kung i-recall natin, WU, Ln over 2, parang nag-solve lang tayo ng reaction. Tapos yung isa, parang ganun din, pero times 1.15. Now, tanungin ko na lang siguro kayo, pwede kayo sumagot kung gusto nyo. Saan dito yung may 1.15 ang equation natin ng shear? Shear sa A, C, D, F, G, or sa I. Para ma-check natin kung nakakasabay ba. Kung ang napili nyo, C and G, tama kayo class, okay? Sa C and sa G. Ang shear dito, ito, yung may 1.15. So, kunin ko na lang yung equation natin, tapos substitution na lang. Ano yung Ln pala natin this time? Shear na to class, hindi na moment. Okay? So, hindi nyo kailangan mag-average. Ang panggagalingan, ang load na panggagalingan ng shear sa G, yung 6.5. Ako ha. So, yan. Check nyo. We have 194.35 kilonewtons. Okay? The next problem. Last question for this problem. Okay. Find the factored axial force at second support from the right end. So, load naman ng column yung hahanapin. Saan banda? Aling column yung dapat i-consider class? Sa question na to wala nang in-specify kung interior support yung bibilangin. So, lahat ng support kasama sa bilang. So, galing dito sa right end,
Ito yung first, then ito yung second support. Load ng column na to, yung dapat natin kunin. Okay? Para mas malinaw, gawan ko na lang siya ng free body diagram dito banda. Ano-ano yung load na kinakarga ng column na to? Based on this figure, meron siyang direktang load na dadalhin galing sa column na nasa ibabaw. Nasa ibabaw niya or galing siguro to sa floors na nasa taas. Meron na tayong factored load na 567.2 kilonewtons. Yan na rin po ba yung load ng column na to? Hindi pa. Kasi di ba bukod dito, meron ding dadalhing load yung column na to galing sa beams na naka-attach sa kanya. Okay? May load siyang dadalhin from beam DF and beam GI. So ano yung matra-transfer na load sa poste na to? Yun yung shear na na-compute natin sa mga beam. Shear sa beam sa may face ng support. Tama ba yun, class? Pakita natin. Di ba, halimbawa, ito yung beam, tapos kinat ko siya dito banda sa may face ng support. Pwede nyo hanapin yung shear. Tama? Ito siya, pataas. Now, di ba, kung ano yung magnitude nito, nung person na to na pataas, ano siya? Yan din yung dumidiin sa section na to. Di ba? Kung ano yung value niya, ito din siya. Action-reaction. Nasundan po. So, I hope na malinaw. Okay? So, ano yung shear sa mga beam sa may face ng support? Yun din yung magiging downward load natin pagdating sa column. Nakuha po. And yung sa G na-compute na natin, di ba? Ito yung kanina. So, ang kulang na lang natin, yung galing kay beam DF. And yung dadalhin ni column na load galing sa beam na to, similar sa shear at F. And yung formula nito, di ba? Yung normal na lang na W, ln over 2. ln this time, 7.5. Paki-check, ang makukuha ay 195. Okay? So, ano final answer natin? Para mahanap natin yung PU or yung factored load for this column, i-add lang natin yung tatlo. So, kaya na lang yung mag-add or check nyo na lang. Final answer po ay 956.55 kilonewtons. Any questions? Ano ba yung time? 10:30 na. But wait. There's more. May time pa ba? Mag-extend lang tayo. May isa pa tayong problem, okay? Ang next na instructor pala, di ba, Sir Mike, ay si Sir Cairo. Tama? Parang mas gusto kong mas himay-himayin to lalo. Kaya natin bagalan, okay? Boom! Actually, class, magkakasama kaming tatlo. Nandito si Sir Mike and si Sir Cairo. Dandahan na lang natin, okay? Biro lang. Now, punta na tayo sa problem number 3. For this problem, merong given po na frame. Sa actual board class may mga problem talaga na ganito na may given na framing plan. Okay? Tapos may mga data tayo dito. Pakitingnan na lang. May dimensions tayo. Tapos may mga loads pong given. Merong given na floor dead load, 3.2 kilopascal. And for this problem, naka-specify na siya daw ay superimpose na dead load. Superimpose sa slab. Ano ibig sabihin ng class? Naka-superimpose or nakapatong siya sa slab or in short, load to other than self-weight. Hindi pa kasama yung bigat ng mismong slab. Then for live load, 3.6 kPa. Tapos mayroon ding unit weight ng concrete. Now, paano ba yung diskarte kapag ganitong problem class? Mga loads lang naman yung hinahanap dito, di ba? I mean, mga reaction of forces. Now, ang gawin nyo, ganito dapat. Kapag meron pong frame, kagaya nito, check nyo muna kung ano yung magiging load transfer galing sa slab. Kung one-way ba or two-way. Ang load transfer pala, normally from slab, mapupunta muna siya sa beam. And then from beam, mapupunta sa column. Okay? Pero depende din sa framing. Halimbawa sa framing na to, ano yung mangyayaring load transfer? Halimbawa yung load natin dito sa slab, pwedeng matransfer dito sa beam na to. Then from this beam, mapupunta sa mga girders. And then from girder, matratransfer sa column. Okay? Yun yung nandito naman na mangyayari. So balik tayo. Nabanggit ko na dapat i-check nyo muna kung one-way or two-way. Paano ba masasabing one-way? Kung halimbawa yung slab natin, halimbawa ito yung beam. Dalawa lang yung beam, dalawa lang sa bandang gilid, sure tayo na one-way siya.
Pero what if yung lahat ng paligid niya, lahat ng sides, may support? Ano na siya? Pwedeng two-way, pero pwede pa rin natin siya makonsider as one-way slab. Depende sa S over L ratio. Ako ha. So kapag S over L ratio daw is less than 0.5, one-way pa rin. Ano bang na-imagine yun na hugis niya kapag yung ratio sobrang liit? Rectangular yung panel natin or yung slab, di ba? So kapag ganito daw, pwede pa natin i-treat na one-way. Okay? So clear muna natin to. E di kapag S over L naman ay equal to or greater than 0.5, two-way na siya. Naka ba? Meron na tayong two-way load distribution. Siya nga pala pag one-way lang, tapos ililipat nyo yung load ni slab papunta sa beam, magiging anong klaseng load siya sa beam class? Uniform load siya. Okay? Uniform. Eto, paano naman to? Pag two-way na talaga siya. Dito po pala, S over L equal to 0.5, two-way siya. Ayan actually yung sinasabi sa ACI. Pero kung sakaling ma-encounter nyo ito na saktong 0.5, yung S over L ratio, nag-two-way kayo and wala sa choices, try nyo, baka one-way lang din pala yung solution. Okay? Depende rin kasi sa approach ng examiner. So baka gusto nyo na simple lang pala, kaya pwede rin na S over L, pag saktong 0.5, pwede rin siya ma one-way. Okay? Now, tuloy natin to. Pag two-way slab, ito yung magiging load distribution po natin. Galing sa corner, mag-draw lang kayo ng line na naka 45 degree na angle. So, ito siya. Sa mangyayari ngayon, yung mga area na to yun yung panggagalingan na ng load natin. Halimbawa, yung beam natin with length L, ang load na dadalhin niya galing dito sa trapezoidal na area. Yung beam naman natin na may length S, ang load na dadalhin niya galing dito sa triangular na area. Okay? So, mangyayari din, kumbaga, yung beam na to, trapezoidal na yung load niya, tapos yung beam na to, triangular yung load. Nasundan po. And may nakapagsabi pala sa aking klase na sa actual board, may lumabas na raw na two-way na panel. Pero hindi po siya design ng two-way slab. Moment coefficient method pa din yung problem. Ang nakabanggit sa akin ito ay takers ng May 2019 exam. So kung may kakilala kayong nag-take nung time na yun, pwede nyo tanungin para ma-verify. Okay? Babalikan natin to. Halimbawa, itong beam na to na may length S, triangular nga yung load niya. Pero di ba yung coefficient method, magagamit nyo lang kapag uniform yung load. So hindi to pwede, di ba? So parang implied na dapat pala ito, mahanapan nyo ng ka-equivalent na uniform load. Ito yung derived equation class. Mahaba yung derivation, pero kabisado nyo na lang to. Ito, para maging uniform, equal lang to sa QS over 3. Ano yung Q? Yung Q, yun yung floor load natin na naka per area, per unit area. Pwedeng per meter square. Pwedeng kilopascal yung load. Okay? So, Q yung ginamit kong symbol kasi parang pressure siya, di ba? Pero sa ibang book, minsan ang ginagamit dito ay rho, minsan omega, minsan W. Pero Q na lang yung gamitin natin. Now, yung trapezoidal naman, para maging equivalent rectangular load, kung kabisado nyo na yung pang triangular load, pwedeng dito kayo mag-start. Isipin nyo na lang na may nadagdag lang ng kaunti. Ito siya, 3 minus m square over 2. Or kung gusto nyo ito kabisaduhin ng buo, edi all over 6 na lang. Okay? So, ayan. Try nyo i-memorize kasi kung talagang binigay siya dati, malay nyo maulit-ulit. So again, S, shorter span, L, longer span. M, yung M pala dito, S over L. And yung Q naman, floor load per unit area. So yan, so gusto mag-screenshot, 5, 4, 3, 2, 1. Pero nasa notes nyo naman to. Kaya punta na lang siguro tayo dun sa problem. Balikan po natin. First question, kung yung S1 daw is 2.5 and then L1, L2 ay 6.5, ano daw yung factored shear at D, dito yon of beam DE. So shear dito, ng beam na ito yung hahanapin natin. Check nyo muna kung one-way or two-way. Lagay ko muna pala yung mga dimensions. Kaya na lang yung mag-calculate class, 2.5 divided by 6.5. Ang mako-compute yung value is less than 0.5. Puro one-way lang yung panel ngayon. Naku ha. So, ibig sabihin,
Halimbawa, considering this panel, A, B, ED, ito. Ang mangyayari class, half ng load niya mapupunta dito. Then yung slab naman nito, half ng load niya mapupunta dito. Ako po, half-half. So pwede rin na ilagay nyo na lang yung tributary area na ganito. Mamaya pala yan. Ito muna pala. Unahin muna natin pala kunin yung factored load. Okay? No, mali tayo. Tawagin na lang natin factored Q. Okay? Factored Q. Factored Q. Now, ganun pa din 1.2D plus 1.6 live load. So, try natin dahan-dahanin. 1.2. Meron ditong given na dead load na 3.2 kilopascal. So, okay na siya. Ito na ba yung total na dead load natin na naka-kilopascal? May kulang pa. Kasi di ba hindi dito kasama yung bigat ng slab? Paano yung pala hanapin yung bigat ng slab na ang unit ay per area? Parang pressure na naka-kilopascal pa siya. Hindi, yung unit weight ni concrete, ito, imumultiply nyo lang po saan? Sa thickness. Kumbaga sa hydro or geo, parang gamma H lang, di ba? So unit weight of concrete times thickness. So yan. Pero huwag nyo kalimutan din yung load factor. So 1.2, factor natin for dead load, times unit weight of concrete times thickness of slab na 100 millimeters or 0.1 meter. So ito na lahat yung dead load natin na pwedeng naka-kilopascal yung unit. Plus, yung sa live load naman, ito may naka-kilopascal na live load, 1.6 live load. Sundan po, paki-compute, meron tayong makukuhang 12.48 kPa. Okay? So, dalhin ko na lang siya dito. Nabalikan natin yung sinasabi ko kanina na half-half yung dadalhing load nitong beams na nandito, beam DEF. So, pwede natin ito gawa na lang ng tributary area. Ito. Tama? Tapos, ano yung magiging tributary width natin? Kalahati ni 2.5 plus kalahati ni 2.5. E di 2.5 din. Sundan. So, gamit yung ganitong procedure, paano natin gagawing uniform yung load na naka-kilopascal? Saan nyo i-multiply yung 12.48? Pwede dito sa width. So I hope na familiar pa kayo sa ganitong solution, okay? Ito times ito, madidistribute natin yung load na naka-per meter length na nung beam na to. Pero may kulang pa pala, kasi di ba ito galing lang to saan? Ito yung dead load, live load, pero yung dead load dito, yung slab lang. May kulang pa tayo, yung weight nung mismong beam. Sundan po. So, paano yon? Paano nyo hahanapin naman yung weight ni beam na per meter length? Unit weight of concrete, saan nyo siya multiply? Sa cross-sectional area. Okay? Pero, narinig ka, Sir Kai. Yung nagpabuhat kagabi, napagod ngayon. Susunod na yung ating anong arang na Sir Kai? Warrior? No? Now, kanina na-consider na natin to sa pag-solve nitong 12.48. I hope na nasundan yung kanina na computation. So ito na lang yung kulang. Yung bigat ng ating beam, pero mag-uumpisa tayo galing na sa baba ng slab. Kaya ito yung gagamitin nating dimension, yung 500. Nakabanggit naman dito, di ba, na ang measurement niya galing na sa ibaba ng slab. So 1.2 times unit weight of concrete lang times area na 0.3 by 0.5. Okay? Ito yung total factored uniform load natin. Sa actual board pala class, may mga ganitong problem din na lumabas na hindi na kinonsider yung weight ni beam. Nangyayari yan. Nangyari, walang data ni beam. So kung ano yung nakuha dito, yun na mismo yung load. So check nyo na lang kung ano yung given pong data. Ngayon, meron na tayong W. Shear daw sa yung hinahanap. Anong gagamitin nating equation class? Yung may 1.15 or wala? Di ba yung equation na may 1.15 yung shear, dito siya. Dito, yung normal lang na W, ln over 2. Okay? May W na tayo, ln na lang yung kulang. Take note class yung 6.5 dito ay center to center na distance between support. Tama? Sana yung L7 natin ngayon dito.
Baka ang ibawas nyo, dimension ni column. Hindi po yon. Saan po ba nakakabit yung beam DE? Sa girder na to, tsaka sa girder na to. Nakuha. So, ang ibabawas nyo dapat, para makuha nyo yung clear span nitong beam na to, yung dimension nito nakalahati, tsaka yung width nito nakalahati din. Minus 0.3 lahat. 6.5 minus 0.3. Okay? LN natin ay 6.2. I hope na nasundan po. Then, paki-compute na lang, meron tayong 110.12 kilonewtons. Then, question 2, same data nung number 1, pero ngayon, ang hahanapin natin, factored moment at D, considering beam DE. Moment naman dito, class, yung hahanapin. Paano po yun? Kailangan nyo ng moment sa exterior support. Ano ba yung pagpipilian doon? Dalawa, di ba? Pero kung ang naisip nyo gamitin yung over 16, mali po. Kasi hindi poste ang nagkakarga dito. Ano? Spandrel beam. Nakuha po ba? Kaya ngayon, ang gagamitin nating equation, WU ln square over 24. Again, spandrel beam ha. Ang nagkakarga sa DE, itong girder na to, tsaka to. Nakuha? And ngayon, same LM, kasi wala namang kadikit, so hindi natin kailangan mag-average, substitution na lang din siya. Okay? Yan, isa na lang. Gusto ko mag-screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Last question. Oras na ba? 10:48 na. Ngayon po, if S1 daw is 4, pero L1, L2, 6.5 pa din, ano daw yung factored shear at H? Dito yan. Considering beam GH. Okay? So, magbabago yung data natin ha. Ito ngayon, equal na po sa 4 meters. And kapag kinompute nyo ngayon yung S over L, 4 divided by 6.5, lagpas na siya sa 0.5. Check nyo po. So, ibig sabihin, two-way na yung mga panel ngayon. Meron na tayong magiging two-way na load distribution. So, trapezoidal load yung dadalhin itong mga to. Okay? Pero di ba dapat natin to gawing uniform? So, paano siya gawin? I-recall natin yung equation na to. QS over 3. Ito kapag triangular to uniform load. Kung trapezoidal to uniform, dagdagan nyo ng ganito. 3 minus m square over 2. M, S over L, 0.615 yung makukuha natin. Yan, substitution na lang. Q, 12.48. S is 4 over 3. And then 3 minus m square over 2. Meron na tayong uniform load galing sa trapezoidal load na to. Kompleto na ba to, class? Yun na ba yung total factor uniform load? Hindi pa. Kasi kagaya kanina, di ba, dito hindi pa kasama yung weight ng beam. So idadagdag din natin dito ulit yung 1.2 times weight of concrete times area na 0.3 by 0.5. Sundan po. Kompleto na ba to? Hindi pa rin. Bakit? Kasi ito, galing lang to sa isang trapezoidal load. Ilan ba yung trapezoidal load na nakikita nyo dito? Per beam. Kung sabihin nyo 4, kasi 4 to, mali po yun, okay? 2 lang. Yung 2 to, kakargahin ito. Yung 2 to, kakargahin ito. Okay? So per beam, tig 2 lang po. And dahil typical yung mga panels natin, times 2 ko na lang siya. Paano kung hindi typical? I mean, iba yung dimensions nito. Mangyayari, edi 2 ganito yung isosolve nyo. Okay? Yung isang ganito, gamit naman yung iba pang dimensions. Na paki-check na lang, ito yung WU, and then substitution na lang siya. Di ba dito banda, ang equation natin ng shear, yung may 1.15. Tama? Pero ngayon, ano yung gagamitin nating LM? Hindi na yung LM kanina. Kasi ngayon, saan ba nakakabit yung GH? Sa poste. So para mahanap nyo yung clear span nito, dimension ng column yung isosubtract. Nasundan po. So minus 0.5 yung total. 6 meters na lang. So yan. Meron tayong answer. So yun lang, class. Pwede pa ba ako sumagot ng questions? May mga questions ba, Mike? Ang dami daw. Ha? Okay. So, sagutan
sagutan ko na lang daw sana. Kasi magdi-discuss na si Sir Kai. So, Sir Mike, paki-take. The floor is yours. Naka-on pa ba ako? Pero next set class, pipilitin kong pasok na sa oras. Medyo mahirap kasi talaga i-discuss yung extra. Okay.